Hello everyone. Good afternoon. Happy weekend. Today is Friday here. It's a weekend. So, wala tayong pasok. So, may time tayong mag-buting-ting, no? And, sinwerte tayo kanina dahil naghanap-hanap tayo ng mga mapupulot na electronics. May napulot ako na itong isang Samsung na okay pa siya, hindi pa siya sobrang luma guys, no? LCD. Pero nung sinubukan kong i-plug in, wala siyang display, black screen. So binuksan ko ngayon, no? Check natin. Sa troubleshooting kasi, visual inspection mo muna bago mo i-plug in. Okay? Kasi pag diretso mo ipa-plug in, baka may pumutok pa uli sa loob. So, ang technique sa troubleshooting guys, sa mga beginners sa mga master na wala na, ano na sila nito, kabisado na nila yung mga technique na yan. Ito again, for beginners. Lahat na tinuturo natin sa electronics, theory and troubleshooting actual, is for beginners only. Alright? Una-una, hindi naman tayo master. Hindi naman tayo expert. So, it's a trying hard electronic, what do you call that? Hobbyist, enthusiast. Okay, mahilig lang sa electronic guys. Kaya eto for beginners. Troubleshooting techniques is visual inspection bago mo i-plug in. No? Check mo muna kung mga unusual na makikita sa circuit. Okay? Wala bang pumutok o wala bang mga another very what you call that, yung klarong parang may pumutok na pyesa, or parang hindi mo dapat siya muna i-plug in. I-check mo muna lahat, like continuity test, no, short circuit test using our multi-tester. Okay, so well, bago natin i-plug in, subukan muna natin i-check yung possible short circuit. Alright, so yung tester natin is digital tester. So magsuot muna tayo ng rubber gloves kasi para hindi tayo kuryente. Okay, saan ito? Kasi kahit hindi tayo pogi, hindi naman tayo dapat makuryente. May isang gloves ko, weird, nawala. Okay. Na guys, ito na yung gloves natin. Kasi para safe din tayong kamay natin guys. Okay. Kita nyo ba yan guys? And also, para rin, actually, para hindi rin makita yung mga dumi sa ating kamay. Yung dumi sa kuko. Alright? So, that's the other purpose. Alright. Or, pwede rin natin gamitin yung analog tester natin.
Okay? So, pasanayan lang kung saan kayo sanay. Sanay kayo sa digital, sanay kayo sa analog, or both. That's fine. Right? Ako, medyo sanay ako dati sa analog. Okay? Kasi, hindi pa natin ma-afford yung mga digital noon. Medyo, at saka hindi pa masyado popular yung digital tester. Panahon na yun, way back long time ago. Okay? Ibig sabihin, matanda na tayo, guys. Now, unang technique sa troubleshooting is visual inspection again. Then, so far, wala naman tayo nakitang unusual. Next is short circuit. Tanggalin natin tong plug ba. Mahirap na, baka kasaksak pa yan. Alright. Talagang siguraduhin ninyo guys na hindi kayo kuryente, ha. Kasi sabi nga nila, electricity knows no friend. Alright. So, kung analog yung tester natin, i-range natin sa times 1 or times 10. Huwag dito sa higher range. Nakikita nyo ba sa video? Yan. Okay. Huwag kayo mag-range sa higher range like times 10K, 1K, 100 ohms kasi sensitive na masyado sa resistance siya, no? Kaya usually times 1, times 10, that's okay. Para yung ma-detect niya lang talaga is yung possible short circuit. Right? Sa digital naman is nasa nasa buzzer lang, no? Ito. So, ang range natin dito lang sa diode range or may nakalagay dyan na buzzer. So, ibig sabihin mag-beep lang siya or mag-a-alarm lang siya pag naka-detection ng short circuit, no? Yung mga short. What is short circuit? Actually, short circuit, like for example, ito, ito, metal man ito lahat dito, kahit dito ka mag-check dito, nakita nyo, tumunog siya. Kahit dito. So, that's short circuit. No? Ibig sabihin, lahat yan may continuity. Kung sa analog naman, yung gagamitin natin, analog tester naman, i-short nyo muna yung probes nyo kung nagde-deflect ba yung pointer nyo. Yan. Okay? Then, pag malakas pa yung battery nyo, sa loob nito may battery, i-calibrate ninyo to 0. Okay? Calibrate to 0. So, meaning, pag nagka-detect siya ng short circuit, ano mo ito at saka ito, talagang dapat 0 or almost 0 yung reading niya. Yan. So, wala siyang buzzer, pero yung pointer niya, makikita ba yung pointer yan? Okay. Parang malayo kasi yung camera, guys. Okay. So, yun. See? That's short circuit also. Sa digital, walang pointer pero may buzzer. Okay. Now, ito yung power supply section dito. Okay. So, itong dito na sa other board niya, no? Hindi na masyadong delikado dito kasi low voltage na dito. At saka dito, no? Yung T-con niya. So, ito yung delikado dito sa power supply section.
Now, dito tayo mag-check ng short circuit. Kung dito may short circuit man, hindi masyadong hindi masyadong sabihin natin na delikado. Kasi low voltage na nga yan dyan, no? Ito yung connection niya. Ito yung connection niya from power supply board to this board. Okay? So nakita nyo, iba yung kulay ng board niya, no? Maliliit yung mga components dito. Usually mga surface mounted, yan. Pero dito naman, although yan, sabihin nyo surface mounted pero malalaki, no? Of course, surface mounted din yan. No? Pero, ito, may mga paa talaga na nakatayo sa board. Ito kasi, surface mounted is in the sense that nakadikit diretso sa board. Okay? Although may mga pins, pero talagang flat sa board. Yan tinatawag ng mga surface mounted na mga components. Now, check tayo dito sa possible short circuit. So, i-ano nyo lang yung isang probe nyo sa ground, no? I-connect nyo lang ito, naka-body ground man ito, itong board for sure. Like ito yung bolt, no? Naka-ground yan. So, check nyo yung positive mga positive lines, no? Yung mga mean lines, positive mean lines dito sa power supply, kung mayroong direct contact dito sa ground, no? Itong steel cover na to is like, that's the whole body ground, no? That's the ground. So, kung dito tayo mag-test continuity, dito dalawang capacitor, positive. Kasi pag may short ito guys, ibig sabihin yung positive negative niya, pag tinest mo yan, baliktarin mo. So, dapat wala siya, no? May konting buzzer siya, pero pag reverse, dapat wala. Okay, yan. Hindi continuous yung buzzer like this. Okay, so, connect mo dito yung isang probe mo sa ground, then connect mo dito sa positive ng capacitor. So, wala. I-reverse mo. Wala rin. So, meaning walang short circuit dito. Sa main power supply, sa primary, this is primary side, no? Ng power supply. So, ito naman yung mga sa secondary side. So, kung sa secondary side naman guys, tingnan nyo. Kung mayroon. Ito positive ng diode ito, no? Positive out. Although negative pero positive out yan. Kasi positive, negative. Ang out niyan is positive. So, kung may short yan guys, dito sa positive out, sa ground, dapat magbabas ito. Okay? So, ibig sabihin, okay. Yan. So, umpisa lang yan guys, no? Because of the capacitor. Kasi may mga filter yan like ito. Ito mga filter capacitor dito. Ito filter capacitor yan. Mga filter yan, no? Ibig sabihin mga low pass filter yan. To minimize the high frequency or usually the what you call it, pulsating DC from the diode, no? From the diode output. So, yan yung mga low pass filters yan actually. Ito mga low pass filter, no? So, ito yung inductors. Ang purpose nito is to stabilize the current. Kasi kung ang capacitor is nagcha-charge siya ng voltage, no? Ito naman actually ang inductor is nagcha-charge ng current yan. During operation, no? So kaya na-stabilize niya yung current. Alright? So part yan actually ng filter dito. So
Then also ito, mayroon ding inductor dito, no? Ito is the switching transformer. This is the switching transistor. Okay, these are diodes and this is photocoupler. At sa likod nito guys, kung baliktarin natin itong power supply, okay, baka akala nyo ito lang yung mga components dito guys sa taas, no? May mga surface mounted din ito sa kabilang side. Okay, may mga surface mounted components din ito sa other side. This is double sided actually. Kung maghawak kayo nito guys, be sure wala na, hindi na siya talaga naka-plug in. So wag natin, tanggalin pa natin to. Okay, yan. So this is the whole power supply board. Okay, so this is a back-to-back board. So may mga components dito, may mga components din dito. Ito mga surface mounted na dito, no? Yan, mga maliliit na mga parts, nakita nyo. Dami pang mga parts actually sa likod. Okay, twister natin. Okay, wala yung twister natin. Anyways, so nakita nyo yan, may mga maliliit pa siya ng mga components. Ito yung mga surface mounted, no? Na mga components. Maliliit na mga transistors dito, no? Hindi na. Nasaan na yung pang silit natin? Wala na eh. Medyo tagilid na yung mata natin pag malayo, maliliit. Actually, yeah. These are... So pag Q is mga transistors yan, no? Maybe these are transistors. Ito mga maliliit. Also mga Q, so mga transistors din yan. Some are diodes and some are ceramic capacitors. Ito mga maliliit dito guys, no? Parang kung ikumpara niyo dito sa motherboard ng laptop, no? Yan, nakita nyo? Yung mga surface mounted, ang liliit na mga components. So, pero sa mga TV board kasi medyo malaki-laki kumpara naman dito sa mga board ng laptop. Yan, napaka very tiny components, no? So kaya mahirap din siya i-troubleshoot like this. Kita nyo mga ceramic capacitors na yan, dami na maliliit, no? Parang mga ano lang, mga kuto lang kalaki. Yan. So yan. Ito naman yung motherboard ng desktop. So medyo malaki-laki na siya, pero of course marami rin siyang halos surface mounted, marami rin siyang surface mounted, pero may mga malalaking components siya, no? Like itong mga capacitors. Okay? And big transistors here, big chips. Alright? So we back here. So nakita nyo dito may marka siya as hot. Ibig sabihin itong naka dark line, solid line, dark line. This is the boundary for hot side and cold side. Meaning itong pinakita, itong sinabi ko na switching transformer, no? Ang ibang tawag nila dito is chopper.
no? Is nahati din yan. Kita nyo yung boundary nasa gitna. Ito yung itong side na to, this is the cold side. Itong side na to is this the hot side. Kasi dito pumapasok yung AC voltage, no? Yung primary voltage dito. Then ito na yung secondary voltage dito, no? Sa output na nitong switching transformer. Okay? So yan. So hot side, medyo delikado yan. Huwag nyong hawakan na naka-plug in. Dito naman sa cold side, pwede na niya by accident. Pwede mo nang pag na-accident, hindi mo talaga nahawakan mo, medyo hindi na delikado yung cold side. Pero ganun pa rin din, because this is a power supply board, you must be careful, no? Or else talagang makuryente ka. Now, speaking of kuryente, mayroon tayong pakita ko sa inyo, nabili ko na isolation transformer. Yan, silalim. Nakita nyo yan? Ito. No? Yan. Dati nag-assemble tayo ng isolation pero maliit lang siya. Hindi kaya. Kaya, eto. Swerte tayo nakabili ng malaking transformer. That's 500 watts sa FB Marketplace. So that's only, bili ko yan is $50, very cheap, you know. Swerte nga, swerte ito. Dahil ang bigat niyan, pag binili mo yan sa mga Amazon or eBay, sobrang mahal niya, nasa mga $200, $300 plus delivery. So sa Amazon, as a FB Marketplace, nabili ko lang ng Pinoy pa yung nabilhan ko niyan. Pinoy. It's so like coincidence na Pilipino rin yung nabilhan ko nito sa FB Marketplace. Kaya mura siya, mura, no? Binigay niya lang ng $50. Alright? So that's isolation transformer. Isingit lang natin dahil we're talking about kuryente dito na yung advantage ng isolation kasi separated na siya sa earth ground, no? Kasi alam mo, ito isang linya nitong AC line, no? Ito yung AC cord ng TV. Pag naka-plug in kasi yan, yung isa niyan is mayroon siyang connection to earth ground, no? So meaning pag nakahawak ka sa may connection ka sa earth in whatever, like nakaapa ka sa sa semento, or nakahawak ka sa semento, tapos naghahawak ka dito sa board, no? So talagang pwede kang makuryente. Pero pag naka-isolation transformer, pag naka-plug mo dito, kasi pag itong AC cord na to naka-plug dito sa isolation, ibig sabihin isolated siya from earth ground. So not unless kung dalawang linya yung mahawakan mo dito, talagang makuryente ka. Pero pag isa-isa lang, kahit saan na linya dito, kasi dalawa yan, no? Kahit saan dyan sa dalawa, halimbawa dito sa board, pagdating is, basta isa lang, wala ka na, kahit nakaapak ka pa sa semento, nakahawak sa semento, nakahawak sa ini conductor connected to earth ground, so wala ka nang, hindi na siya magkaroon ng close path, no? From positive to earth ground, kasi wala ka ng connection sa earth because of this isolation transformer.
So yan yung purpose actually. So actually ang purpose ko niyan is hindi naman sa ganung purpose, but kailangan ko yan sa oscilloscope ko yan. Yung oscilloscope ko sa taas. Okay? Yung analog and digital oscilloscope ko. Kasi accordingly sa na-research ko na dapat, kasi ang probe niyan is naka-earth ground din, naka-connect sa body chassis niya. So dapat isolated din sa earth ground para hindi rin delikado yung oscilloscope mo for like nagkaroon ka ng pagka kamali sa pag-connect ng probe. Kasi na-connect mo sa ground yung positive probe, then pwedeng sumabog yung oscilloscope mo. So yun. So we back here. Okay. Now, ang trouble kanina ng itong TV na to is wala siyang display, pero may power siya, no? I-on mo, nagsasound pa siya pero parang nawawala lang siya. Wala siyang display. So, suspect ko, no? Is yung backlight. Backlight. So either sira yung backlight or walang supply yung backlight. So saan galing? Ito yung supply ng backlight. Kita nyo? Ano ba yan? Yan. Ito yung supply ng backlight. So galing dito sa power supply board. So trace natin, una-una chinek natin itong board, wala naman siyang short circuit. So dapat pag tayo, wag mo ilapat lahat dito sa metal kasi short circuit talaga yan. Sabihin, patong mo sa any insulating materials para hindi siya connected sa chassis ground. Now, since wala naman siyang short, that's not short, okay, that's normal. Ito namang positive to ground ito. So wala siya, wala. No? Negative. Ito yung positive side. Okay. Take note itong diode, yung mga beginners again. Yung arrow na white or stripe, that's the negative or the cathode side of the diode, no? And this is the anode, the positive side here. So pero yung flow ng current is from this side. Kung positive out ito, from this side to, from anode to cathode. Okay? From anode to cathode. So pasok dito yung positive, lalabas positive. Okay? Although nakita nyo negative sign yan, yung stripe, pero positive out yan. So pag binaligtad mo yan, so yun na yung mga negative out, no? Pasok ang negative, then lalabas negative. Magkakandak yung diode. Kasi again, ang theory ng diode is one direction lang yung flow ng current, no? Forward bias lang siya. Forward bias, meaning yung positive side should be positive voltage, negative side should be negative voltage. That's the forward bias.
reverse, meaning sa reverse bias, positive side, then negative voltage. So, yung diode natin will not conduct hindi magka-conduct, pero otherwise is o-open siya. Hindi siya magka-conduct, pero kung reverse bias siya, mag-open siya. Okay? So that's the operation of diode. Okay? So ayan, wala namang short. Ito rin. Ito yung negative. Okay, ito rin. So wala rin siyang short. So ito naman sa ilalim nito mga capacitor na maliliit. Ito. Natin kung may short yan. So wala. Pinakamabilis na check yung short circuit is sa capacitor, no? Kasi dyan yung negative and positive. One side is positive, one side is negative. So pag nagkaroon ng ng connection, ibig sabihin short circuit na yon. Pag nag-bust yung tester natin dito, so ibig sabihin may short. So far wala naman. Ito pa dito. So wala naman. Pero reverse wala So meron pero hindi naman, basta ibig sabihin parang nag-ano lang yan, tawag dito, nagcha-charge din. Wala na. Oops. Wala na. Ay, jumper pala yan kaya pala. So parang inductor din ito, no? Jumper. So kaya pala may forward reverse siya. Okay. So walang short circuit. Ito naman mga capacitor dito. Transistor. I think these are MOSFET. Ito, mga MOSFET ito. Wala. Ibig sabihin good ito, guys, no? Ano ba nakalagay sa mga pins nito? Wala kasi nakalagay, pero yung mga number nila is I'm not familiar with I think mga MOSFET ito. No? MOSFET ito. Okay. MOSFET transistor yan. So far they're good. Walang short. Usually ang nag-short nito pag MOSFET is yung drain and source. Okay, so walang continuity. Okay. So these are all goods. Alright. So pero wala siyang display. Yun nga, suspect natin yung backlight. It's either walang supply or sira yung backlight. And very usual yan, backlight. Okay. So voltage checking tayo. Tumagal na yung video natin Ilang minuto na ba yung video natin, guys? 34 minutes. Okay. So i-check ko pa muna to, guys. Stop na natin yung video natin. Hanapin ko muna yung dito kasi taas na yung mata. Masyado na mahaba yung video natin. Stop ko na yung video natin dito. Then
Magbibideo tayo ulit pag nakita ko na yung problema dito, guys. Okay? So, may part 2 tayo dito. Part 2. Alright? Bye!